Mga brothers, welcome back sa ating test ride review. Na-miss ko kayo at ngayong episode kasama natin ang pinakabagong cruiser bike ng FKM. Ito nga yung Pulsar 500. Mga brothers, bago tayo magpatuloy sa ating test ride, sa mga nais pong suportahan ng ating YouTube channel, mag-subscribe at wag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, mga brothers, mag-follow na po kayo at i-share nyo na rin ang ating episode. So mga brother, let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Maniac. Maniac. Alright mga brothers, eto na, sakyan na natin itong bagong cruiser bike ng FKM. Ito nga yung Pulsar 500. Kasama natin si Lark dahil susundan niya tayo as our cameraman. Okay. Ito, excited na ako. Talagang ito ang inuna natin mga brad. Dahil ito yung gusto kong motor na 500cc nila sa nilabas na 4 na motor, no? Pero above all, maganda naman lahat. Alright. So ito mga brothers initial impression ride lang, slow speed lang tayo at gusto ko lang naman i-share din sa inyo kung ano yung mararanasan natin dito sa Pulsar 500 sa isang initial impression ride, no? So abangan nyo mga brother, magkakaroon pa tayo ng full review nito, okay? So ngayon, dito muna tayo sa loob ng Global Plaza, San Simon, Pampanga, kung saan located ang warehouse nitong FKM, alright? So ito mga brothers, alam mo naman pagka nag-review tayo on the spot hindi tayo scripted, no? Ito talaga yung una kong patakbo dito sa motor na ito. Okay, siyempre gamayin muna natin. As usual, naninibago ako. Naka-put forward ang ating put position dito dahil isa itong cruiser bike mga brothers. Okay, may traffic dito dahil syempre may ibang warehouse dito mga brother. Kakarga rin sila ng mga produkto nila. Primera, natin yung shifting. Alright, abot naman natin kahit naka-put forward, kahit papano. By the way, I'm 5'4", no? Okay naman yung shifting, pumapasok ang ating sapatos. Naka-stitch sole tayo ngayon. Wow! Sarap ng arangkada. Nagsi-60 agad habang nasa segunda tayo Okay Ang una ko kagad nararamdaman sa kanya yung comfort na ino-offer nitong motor na ito, no? Pagdating sa upuan, sa setup ng manibela, tamang-tama sa akin. For the reference mga brothers, meron lang po akong reach pagdating sa braso na 20 inches, no? At ayan, kahit hindi ko nabaguhin yung setup na manibela, tamang-tama na sa akin, no? Diba kasi nagdadagdag pa ng riser dito, no? Pero ito, goods na goods. At yung upuan, no? Sumalapad siya, lagpas yung upuan sa Wepax ko. Ngayon, kung malalaking build kayo dito, sabi ko nga, kung malapad kayo dito, no? Sigurado kayang-kaya ko i-accommodate nitong motor na to. And especially sa mga kababaihan, mababa lang yung seat height nito. Alam naman natin mga Filipino riders, hindi sila ganun katataas, no? So pwede ito na maging mid-size big bike nyo. Syempre 500cc. So arangkada natin na trisera natin. Madali lang din naman yung shifting niya. Salamat tata. Ito naka-slipper clutch. Napakalambot. Ibang iba talaga pag naka-slipper clutch and assist, no? Ang gaan, no? Parang hindi na siya 500cc. Siyempre tumatakbo na tayo ng around 40 to 50 kilometers per hour, no? So may rules po dito sa loob, no? Bawal tayo ng sobrang bilis dito. Tama lang, mga araw na 40 to 50 lang. So ito lang yung pwede natin takbuhin habang ini-initial impression ride natin ang Pulsar 500. Alright, so far so good. Riding position o riding ergonomics natin dito, very comfy.
Oh, okay naman ng suspension, hindi naman pahirapan. By the way, I'm only 52 kg lang. Kaya pag nagte-test ride ako mga brothers ng mga motor, matagtag talaga kasi yung daan ko nga, skinny lang ako. No. Kaya pagka naglaro ng maganda yung suspension sa akin, aba, bilib na bilib ako. Ibig sabihin, maganda talaga yung tuning ng suspension. Ikot tayo rito. Ramdam ko kaagad ang power, primera pa lang. How about segunda? Pwede, tsaka yung vibration, sarap. Iba talaga pag B-engine ang configuration ng makina. Maano mo talaga, ramdam na ramdam mo. Tsaka ito nga, pigil pa nga ito dahil dun sa kanyang stock muffler, medyo pigil pa siya. Pagka ito, in-open pipe nyo to, siguradong masisiyahan kayo mga brothers. Kasi yung tunog niya talaga, magiging solid na. And napaka-nimble niya na pagka nagkukruise ka na ng around 40 to 50 kilometers per hour. No, doon mo mararamdaman yung kanyang gaang preno. Okay naman ang preno. At saka syempre ang preno natin, sabi nga namin sa grupo, mas marami ang pwersa sa harapan, around 60%, 40 lang sa likod, no? O kaya 70 to 30, no? So kasi ang weight distribution natin pag namemreno is nasa harapan po, no? Kaya kailangan gamitin natin ng mostly dito sa harapan. Sarap maninuhin ito, nag-enjoy ako Okay up. Pag may mga ganung ham, siyempre talagang kakaldag ka kasi hindi siya smooth Pero I can tell na maganda yung bouncing, Ay, tayo. Yes. Tsaka ang light nya, not bad para sa isang 200 kg na cruiser bike, Ito lang mga ganito lang yung gusto kong cruiser. Ayoko na ng sobrang taas na cc kasi mabigat. No, tama na sa akin to, mga 500cc, pwede na to. Kung naghahanap ka ng isang mid-size. Tsaka syempre pag long ride mga brother, di ka rito mapapagod basta-basta. Diba maganang kasi siya Kaya nga sabi ko, recommended din ito sa mga kababaihan na naghahanap ng mga mid-size na cruiser bike. Resera pa lang to, segunda, busog na ako. Grabe, lakas ng power na makina niya. What if pa kaya kung ilalabas natin ito, mapapatakbo natin sa mga open highway, sa expressway, sigurado napakaganda na performance ito. Tsaka pansin ko ang lakas na acceleration, siguro dahil nga naka belt drive siya, no? Ibang iba siya kaysa sa kadena. Yun naman yung maganda pag naka belt drive. Solid di ba? Dito tayo sa kabilang side. Tayo mikot. Yes, enjoy ako dito Kaya mga brad, abangan nyo yung full review natin dito. Dahil pag nauwi natin ito, doon natin re-reviewin lahat yung preno, acceleration nya, suspension nya, no? Angkas, review, mga kung ano-ano, yung mga ginagawa nating typical na review natin. So meron pa ba ditong daan? I can tell nakapit yung gulong na kinabit dito ng FKM, no? Nakakalimutan ko lang kung anong brand pero hindi siya kailalang brand, no? Dito sa Pilipinas. Pero masasabi ko maganda yung tire grip nito. Ano nga natin, damahin natin yung preno. Alright, naka-on ang ating ABS tsaka traction control. Pero ganda ng response ng preno nya, smooth lang. Nice. Very comfy, para lang akong nasa sopa. Ito mga ganda pag sa cruiser bike ang minamaneho mo, no? Naka-centered ang ating gravity. Kaya naman nakaka-enjoy gamitin. Tsaka kahit naka-B-engine siya mga brother, hindi siya ganun sobrang vibrate. Di katulad sa Victorino, sobrang vibrate nun. Ito, ang ganda ng vibration ng makina nito mga brad. May enjoy nyo to gamitin. Tayo dito. Slow speed yan tsaka nire-rev ko siya ng mataas may vibration siya pero very minimal lang. Hindi siya kagaya ng Victorino at saka Rusi 250 ko. Ganda ng nito, ganda ng timpla ng makina. Okay, kurbada, gang okay, diba? Smooth lang lumiko pero yung power niya talagang damang-dama ako as a 500cc. Nandun ka agad yung pasok, walang delay, pasok na pasok agad.
Goods to. Excited na ako itong mga long ride review mga brad. So ngayon mga brothers, nakita nyo na ang ating initial impression ride para dito sa FKM Pulsar 500. At abangan nyo po ang ating full review para malaman natin ang fuel consumption at ang iba niya pang performance. Sa presyo mga brothers, meron itong cash price na 238,000 pesos at open na po tayo for the reservation. So sa in-house financing mga brad, hindi pa po ito available. Pero sa YL Finance, available na po at pwede na po tayong mag-apply. PM nyo lang ako at i-assist ko kayo. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang ating initial impression ride para dito sa FKM Pulsar 500 at abangan nyo pa mga brothers dahil ite-test ride pa natin yung ibang 500cc series nila. So mga brothers, ride safe and cheers! Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it.